Bayan ngayong araw gaganapin ang isa sa mga pinakamahalagang yugto ng pagkapangulo. Ito po ang State of the Nation Address o SONA. Dito inaasang ilalahad po ng ating mahal na Pangulo mga nagawa ng gobyerno, mga hamong kinakaharap at mga prioridad para sa mga susunod pang taon. Upang bigyan tayo ng mas malalim na kaalaman patungkol dito, kasama natin si Professor Paul Maica, isang political analyst. Magandang umaga po and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Prof. Maica. Magandang umaga sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Alright, Professor Paul, mamaya po maririnig natin ang ulat sa bayan ng ating Pangulo. Ano po sa inyong palagay yung mga isyong dapat pong lamanin at inaasahan din pong maririnig po ng ating pong mga kababayan? Sa akin kasi tinitingnan ko dyan yung nakaraang taon. Kasi ang pinakatumatak nung nakaraang taon would be yung sinabi niya na mahiya naman kayo. I think yun yung highlight ng ng SONA last year. And eto, ang ina-expect talaga dyan would be unang-una, ano na yung nangyari regarding that statement by the President. Ano na yung nagawa? Sino na ba yung mga naparusahan? Meron na ba talagang accountability? So parang yun yung unang-unang titingnan. Ikalawa, siguro pinakamalapit ngayon na issue sa ating mga kababayan would be yung tungkol sa pagtaas ng presyo ng ng mga bilihin, papasok na rin diyan yung sa trabaho, sa kahirapan. Yung kasi yung yung mga nabigyan ng emphasis for the past year na para bang pag binasa natin yung mga survey, ito yung mga nangunguna sa mga concern ng ating mga kababayan. Although yung survey lang talaga siya, parang snapshot siya, pero ito yung nagbibigay kasi ng sabihin na natin na ideya sa gobyerno kung ano yung pwede niyang gawin, ano yung dapat niyang i-address ng mga issues. Okay, we understand these are the expectations. Now, in terms doon sa effect mula sa mga nabanggit na ating Pangulo last year at maging sa mga inaasahan natin, ano ba yung mga hakbang na pwede nating asahan na kanyang sasabihin, lalo na sa usaping ekonomiya muna tayo? Okay, so sa ekonomiya, I'll be expecting na mababanggit yung pagtaas nung ating status to upper middle income. Kasi importante yun in a sense na para bang lumalabas o nagkakaroon ng pag-unlad doon sa ekonomiya natin. Siguro ang challenge na lang doon is paano ba siya mas mararamdaman ng ordinaryong tao. Kasi kung titingnan natin itong yung pagiging upper middle income, makaka-attract siya ng investments. Pero ano ba yung siguro kailangan natin may paliwanag na ano yung pwede niya maging epekto sa buhay ng ordinaryong tao. Kasi yun yung parang hindi gano'n na ipapaliwanag doon sa So pag napaliwanag yun, I think magiging mas maganda yung yung perception towards doon sa ginagawa ng gobyerno doon in relation sa ekonomiya. Correct. And also, feeling ko, inaasahan ko rin yung effect ng external forces, pagdating dito sa pamumuhay rin ng mga ordinaryong Pilipino. Now, sa usaping agrikultura naman, ano kaya ang maaari nating asahan dito, Prof? Sa agrikultura, sa mga nasa leksiko, parang maraming naibigay na titulo ng lupa sa mga magsasaka. Ang susunod na hamon, kumbaga, paano naman siya mapagpapatuloy yung suporta sa mga magsasaka. Kasi halimbawa, kahit nasa kanila na yung lupa, hindi naman agad-agad na makakapagtanim sila. So, kailangan patuloy yung suporta. And I think meron naman na suporta for that. Kaya nga it's a good you could say it's a good success na merong it's a good achievement na merong at least naibigay na yung lupa. Ang kailangan ay yung patuloy na suporta sa mga magsasaka. Okay. Good that you've mentioned about economic development and how it's being felt by the masses. You've also mentioned here yun sa usapin ng sustainability and agriculture. In total, we want to know siguro yung anong mga programa o reforma ng administrasyon sa tingin niyo nagbigay ng malaking benepisyo sa tao? Yung yung usual naman na when it comes sa let's say economic support
lalo na ngayon, we are experiencing crisis pagdating sa energy, no, particularly kasi sa fossil fuel because meron yung conflict sa Middle East. Ito naman, halos wala na tayong magawa kasi international siya, no, international conflict siya. Although ang nagawa doon, for example, is nakapagbigay sa mga sa mga public transport ng ng suporta, ng subsidy, no, siguro maliban doon kailangan pa ng mas sustainable na na paraan, which I think ginagawa naman ng ng paraan ng ating gobyerno upang mabigay rin yon sa mga tao. Kasi mabigat ito dahil pang-araw lahat tayo apektado rito. Pagdating dun sa pagdating diyan sa oil crisis or energy crisis that we are experiencing. Kumbaga araw-araw hinaharap natin tong sa mga commuters, sa mga drivers, no, kahit pa sabihin mo meron ka sariling sasakyan, may epekto sa iyan. Kahit ba nasa bahay ka lang, may epekto sa iyan kasi may impact yan sa presyo ng bilihin. Alright. Pagdating naman sa mga current na mga programs ng ating gobyerno, ano po sa tingin nyo yung dapat pang mas mapagtibay o mas mapabilis yung implementation, sir? Siguro, ang sa akin lang, halimbawa, yung binabanggit ko dun sa suporta sa ating public transport. Maliban sa pagbibigay sa kanila ng mga dole-outs or ng support na financial support, pwede pa tayong makaisip ng ibang paraan para mas makatulong pa sa kanila. No, na hindi lang basta magbibigay tayo ng support sa kanila, maaring pag-isipan din, no? Although parang kailangan ng kooperasyon ng ibang sangay ng pamahalaan na halimbawa, ma-lift muna yung excise tax sa oil para mas bumaba yung presyo. To make Tapos, statutes like that, yeah. Kailangan yun no? Kasi wala tayong magagawa. Deregulated din yung ating oil prices. Then, aside from that, di ba, meron naman tayo yung tinatawag na 4Ps. No? Meron tayong 4Ps. Nabibigyan ng suporta, tapos kahit pa paano may social impact siya kasi may mga studies naman na nagpapakita na may social impact na may 4Ps. Ang susunod na lang doon, ano pa ba yung pwede nating maibigay sa mga kababayan na parang livelihood? Ano pa ba yung, paano pa ba natin sila mabibigyan ng mas maraming trabaho? Which is kasama din yung pag-attract ng let's say foreign investors. Kaya nga importante yung nabanggit ko kanina about yung pagkakaroon or pagiging upper middle income natin. Okay, somehow we've evaluated some of the programs of the administration. But now, batay sa mga nagawa naman ng administrasyon, ano yung mga inaasahan natin na dapat mas pagtuunan pa ng pansin natin pamahalaan sa susunod na taon? I think papasok na diyan yung yung sa corruption issues. Okay. Yun yung kasi naipangako yun last year. Meron naman nangyari this year, yun nga lang may perception from the public baka kulang pa. No, na kumbaga wala pa talagang nananagot na yung malalaking isda kung meron namang mga nakulong na, meron ng kaya lang parang we need more. Parang ganun yung ng publiko ganun yung tingin ng publiko. Syempre napaka-importante noon na ma-satisfy yung public. So I think yun yung pinakamalaking hamon talaga. Lalo na nung last year na SONA, ito yung binigyan ng emphasis ng Pangulo. So kailangan talaga magpatrabaho. So especially 2 taon na lang siya. No, this is his second to the last SONA. So ito yung kumbaga ito na yung panahon ng legacy building sa kanya. Ngayon, kapag na-solve niya kasi ito, or at least nakapagpakulong siya ng malaking isda, no, sa panahon na natitira sa kanya, ito yung magiging legacy niya. Ayan, oo. Ayan ang abangan natin. Sabi nga, abangan ang susunod na kabanata tungkol dyan sa usapin na yan. Mamaya abangan natin pang ulat sa bayan ng Pangulo. But then, thank you so much, Professor Paul Mayca, sa pagbabahagi po ng inyong mga pananaw patungkol na rin po sa iba't ibang issue ng bayan at sa magiging SONA po ng Pangulo mamayang hapon. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat din po.